Good day each and everyone. My name is Chen Gimba and we are from group 7 and our topic is all about strengthening and institutionalizing the DNR, NILG and LGU partnership on devolved and other forest management function. Join DNR DILG Memorandum Circular Number 2003-01. So, the Joint DNR and DILG Memorandum Circular Number 2003-01 title is Strengthening and Institutionalizing the DENR and DILG and LGU partnership of the devolved and other forest management function was issued on May 19, 2003. So, solidify and collaboration between the Department of Environment and Natural Resources or DENR and the Department of Interior and Local Government DILG and local government units LGUs in managing forest resources. So, ang Department of Environment and Natural Resources or DENR at ang Department of Interior and Local Government Code or DILG ay nagtutulungan upang isama ang local government units or LGUs. So sa pamamahala ng mga forest resources ay alinsunod sa mga umiiral na batas. Ang kanilang kooperasyon ay makakatulong sa LGUs na protektahan at paunlarin at pamahalaan ang mga kagubatan na sa huli ay magdudulot ng mas malusog na kapaligiran sa Pilipinas. So, mas mabuti ang kalagayan ng mga community sa kabundukan na mapanatili ang biodiversity at mapatibay ang seguridad sa pagkain at tubig mula sa watershed. So, ang Section 1 Section 1 operationalization and institutionalization of DENR and DILG and LGU National Steering Committee. So, ang National Steering Committee or NSC na nakasaad sa Section 6.1 ng GMC or 9801 or Joining Memorandum Circular. Ito yung namamahala sa forest resources ay dapat nang magkita or sa kanilang unang pagpupulong. Gagawa sila ng Memorandum of Agreement o MUA na naglalarawan ng mga tungkulin at responsibilidad ng bawat miyembro. Mga panuntunan sa mga kanilang operasyon at ang mga gawain ng National Technique Working Group or NTWG. Ang director ng Forest Management Bureau ang namumuno sa NTWG at siya ang mangunguna sa paghahanda para sa pagpupulong ng NSC. Layunin ng NSC na bumuo ng mga policy at programa at makipag-ugnayan sa iba pang ahensya upang palakasin at gawing formal ang kanilang pakikipagtulungan. Section 2 Operationalization and institutionalization of partnership of the field. So, ang Regional Executive Director ng DENR at kasama ang DILG Regional Director ay responsible sa pag-organize at pag-develop ng mga strategy at work plans upang suportahan ang partnership sa kanilang mga nasasakupan. And ang mga Provincial Environment and Natural Resources Officers or PENRO, Community Environment and Natural Resources Officers or CENRO, at kanilang mga katapat sa DILG ay makikipagpulong sa mga nahalal na
governor at alkalde upang isakatuparan ang mga partnership sa kanilang mga lugar. Ang lahat ng ito ay dapat sumusunod sa mga gabay na tinakda ng National Steering Committee or NSC at ang mga regional directors. So ang layunin na ito ay upang mas mapabuti ang pag-manage ng mga forest resources sa local units. Section 3. Technical. A. Ang pagtukoy, paglalarawan at pagtatag ng communal forests, community watershed and green belts, tree parks and reforestation areas, at iba pa mga ka-management areas ayon sa mga regulasyon. B. Ang pagsasagawa ng transparent, accountable at participatory ng forest land use planning para sa bawat LGUs o koleksyon ng magkatabing mga LGUs. So, kung saan ang mga tungkulin at responsibilidad ng mga pambansa at lokal ahensya at iba pa mga sektor ay malinaw na tinutukoy. C. Ang devolusyon ng pamamahala ng mga forest land areas base sa mga aprobadong forest land use plans or FLUPs ng LGUs. Administrative. Sa paglabas ng JMC na ito, ang NSC ay tutok sa mga sumusunod. Ito na yung ang pagbubuo ng isang National Strategy Partnership Plan. And B. Ang pagpapalaganap at pagpapaunlad ng GMC 9801 na binubuo ng GMC na ito. C. Paglabas ng mga naangkop na regional, provincial na mga tagubilin o komunikasyon sa komunidad, munisipyo at sa mga syudad. Section 4. So, ang devolusyon ng mga proyekto sa pangangasiwa ng forest sa LGUs na itinakda sa ilalim ng RA 7160 ay dapat ipagpatuloy ng walang karagdagang delay. So, ayon sa Sec 7.4 ng DNR and DILG, GMC 98.01, ang proyekto at tungkulin sa forest management na na-devolve mula sa DNR. So, pagtungo sa mga LGUs, alinsunod sa kanila mga aprobadong LFUPs, ay dapat ganap na i-document. So, beside this, sa mga pagkakataon kung saan ang DNR at ang mga LGUs ay nagkakasundo na magkasamang government ang isang tiyak na lugar ng forest area or forest. Ang mga ito ay dapat ding ganap na i-document. So, for forest areas up to 1,000 hectare and more than 1,000 hectare up to 500,000 hectare and more than 500 hectare up to 15,000 hectare and more than 15 hectare up to 30,000 hectare and more than 30,000 hectare. Ang mga kaukulang opisyal na DILG ay kikilos at pipirma bilang saksi sa bawat MUA. Ang MUA ay dapat na malinaw na tukuyin ang mga tungkulin, responsibilidad at pananagutan ng iba't ibang opisina at opisyal na kasangkot sa devolusyon at ka-management. So, ang partido ay dapat ding magpatupad ng prinsipyo ng mga pabuting pamamahala tulad ng transparency, accountability at ang participatory ng mechanisms sa pamamahala ng lugar ng forest. And the other hand is si Miss Lorenzo na po.